For today's video guys ay pupunta naman tayo ng Baguio City gamit ang aking van. So doon is papasyalan natin yung mga bagong attraction at yung mga matagal ng attraction sa Baguio City. Sana ma-enjoy nyo yung next 12 minutes ng POV ng way from Cavite to Baguio City. Kita ka. Iwan na pala yung tickets. Pangalan. Kaya na rin.
ko ah. Kahit mo na. Basta basa yung Nakita pala. Okay. Kaya, what? Ako na daro. Parang kung ito, pagkata na sa ulan. Pakainan. Alam pa ba? Palabas na tayo ng T-Flex. Bakit nila? It's na. Pinatay mo internet mo, ya? Ya? Pinatay mo internet mo? Oo, na Ah, wala. Okay na yun, mamaya na. Ayaw. Kabig. Bibag mo. sabi. Natawagan. Sa'yo yung tumatawag ko. Ano? Yung Victory. Yung Ah, Victory. Ulap no? Malamig na panahon ko dito. Umuulan daw. Ay, grabe, bibili ko po. Sino? Ulap na yan. Hindi ko makikita ng malinaw po. Wala nang visibility. Ang visibility. Dahan-dahan na. Ah, malubak. Balik ko. Wala lang eh. Maglight. Para tayong nasa uso. Sea of Clouds. Ganda na. Nagdurumaka tayo ano. Post mo yan, mag-trending ka. Post mo nga. Ay nga. Mga Yan. bio. Yes! Mga unahan pa kasi ikat niya. Almost zero visibility. But Ay, grabe. driving bag right. Eh no? Monster Monster truck. Parang Euro truck. Dito mo yan, no? Tingnan mo naman ang drive ako. Eh, hindi. Ay. Ako naman. Hindi na suppose ko. Driving bag right. Tayo. Ma, nasa bagan tayo, ma. Yan. Eh, may KFC. Okay lang ba yun? Oo. Word. Ayun, ako dami pa. Ito, nasa gilid natin. Taga-Baguio na si mama. Bakit? Taga-Baguio. Meron ng ano, panlamig? Ako sa normal day. Uy, panis. Tanga. Ayan o. Kalakas ng makina ng mga pick-up eh, no? Eh no, 4x4. Kalakas eh. Tapos talaga yan. Ito, Wala nang fog. pundok. Ano ka na yung ulap? Yan, police station. Ang bahay mo. Mas maganda yung sa kabila. Ba't ba? Pagbaba natin yung magkita. Pogi yun. Ay, tama na setup. May isipin mo ito bakit tayo magbago. Tapos pag-usapan natin ulit pag pababa na tayo. Wala ka na lang. Kasi kaya, isa Japan. Ano ka may sabi natin eh? Matandaan mo ito pag-usap. Nakakaano lang kasi. Saan? Oo nga na.
Ano natin mo? Hindi kita. Ano? Forma nun. Ano? Forma. Paglagpas niyan, tulay. Vertical clearance. 4.2. Ataw? After ng tunnel, tulay naman. Parang alip ito. Hindi, ingatan mo cellphone mo, ingatan mo. Huwag mo na ilabas. Pag nalagdagan dito, hindi natin mababalikan. Hindi pwede. Batang kaya po. Ano mo ba? Good baby. Kaya yung mga Bak. Bak! Order ko. Wala pa lang one. Wala. Yun na yun. Baguio. Dalawa pala kasi dalawa kasi yung order. Iba- Sahod. Sahod na lang nila yung sa Philippines. Sahod na lang nila sa Philippines. Parang dyan kami nag-picture. Damn! Bakit? Parang basura, oh. Oo nga eh, no? So ang unang stop namin is yung sikat na Lion's Head dito sa may Baguio. So bago kami dumiretso sa aming accommodation, dumaan na muna kami dito. Tara. mindset. Ha? Pwede rin. Super na. Pwede ba? Baka mo yan, ba? Baka mo siya. So kinabukasan naman is naggala na kami rito sa Baguio. Ang una naming pinuntahan is itong Mirador Heritage and Eco Park. Isa ito sa medyo bagong attraction ngayon dito sa Baguio. So ito is may 250 steps at may iba-ibang installation at meron din ditong magandang garden sa loob. Kasi kung yung top niya, private. Hindi, naigit pa sa pelo, best-loto na. Seven? May share po doon. Sa harapan. Sa una, gusto yung dito. Kasi ko naman bigyan mo. Doon. Sila ako yung... Yeah. Ito na, dito na kami. Hey! Dito naman.
Pero na po masabi na si Mansa. Wala, dati pero mga emotions. Para part time dito sa alam mo, ang sure ko tayo. Bagay ba? Aesthetic. Oh. Next stop natin is itong tinatawag nilang Igorot Stone Kingdom. So, ang park nito is recent lang rin ito nagbukas. Mga bagong attraction din ito sa Baguio. So, 100 pesos lang entrance fee dito. So, fini-feature ng park na to yung Igorot culture, and yung nire-recreate nito yung craftsmanship ng mga Igorot. Ang isa na doon is yung mga stone carving. Mahawig sila. Ito, patapusin mo na yan. Ayan. Nasaan? Tara. Sayang baka palipad ng drone. Tayo picture sa taas, Diplomat Hotel. Hindi po palibad. Bawal daw. After ng Igorot Stone Kingdom is dumiretso naman kami rito sa Diplomat Hotel. So, dito napakamura lang ng entrance, so 10 pesos. So, matagal ko nang gusto makapunta rito sa Diplomat Hotel dahil sa iba't ibang kwentong katatakutan nga tungkol dito sa Diplomat Hotel. Pero pupunta ko, medyo may pagka-creepy nga yung lugar. So, bawal na
pumasok sa loob, unlike before na pwede. Ngayon pwede mo na lang silipin yung loob ng Diplomat Hotel sa bintana. Pero bukod sa medyo may pagka-creepy nga is napaka aliwalas at napaka relaxing din ng lugar na to kasi napapalibutan ng mga puno. Hindi pala napindot yung video. Nung open pa? Ba't di nyo pinasok? Ano naman? Kami dalawa lang, kasi kasabay namin mga estudyante. Dati pwede. Yung mga tulok sa amin, tutulok din. Wala. Gagi, may sumilip. May sumilip pero di ko siya nakita. Merong sumilip na manika. Diba tulad sa Taiwan, yung lumang bahay, yung mga matlang na nagiging. Ano akong cameraman? Pag ito binak natin, hindi ka makikita. Damn. Pre, vlogger ako eh. After namin sa Diplomat Hotel, dumiretso kami dito sa Burnham Park na matagal nang pasyalan dito sa Baguio at nag-enjoy kami na mag-bike, mag-arkela sa halagang 300 pesos. So hindi namin masyado nalibot tong Burnham Park kasi inabutan na rin kami dito ng ulan. Sino mama nasa na? Uy, awalin natin. Ano si Dustin? Ayun, awalin natin. Saan? Ayun. Ayun. Dali mo. Si Kuya. Bilis ito? Ang tayo! Ayaw mo na to. Ano pa nga? Ang bilis ng kanya kayo! Kinabukasan, ang unang pasyalan naman na pinuntahan namin is itong Mines View Park, which is walking distance lang doon sa
accommodation na nakuha namin. So isa ito sa pinaka-classic na pasyalan dito sa Baguio. So bata pa lang ako, meron ng Mines View Park. Halos wala naman nagbago. Ang maganda dito sa Mines View Park is maraming bilihan ng halaman na napakamura, so bumili kami. Kasi kung ikukumpara siya sa baba, na ang laki ng minura niya. So ang entrance dito is napakamura pa rin, 10 pesos lang sa adults at 5 pesos lang kapag bata. Hindi. Pang Indian na yan, hindi na yan papalit. Typical Korean. Puntang Strawberry Farm is nadaanan naman namin itong tinatawag din na Valley of Colors. Ito yung sikat na mga bahay na iba-iba yung kulay. May mga Airbnb nga rin dyan. Bakit hindi sinama itong isa? Makakagawa. May Airbnb dyan? Pas yun, kailangan na Airbnb. Next stop natin is itong La Trinidad na Strawberry Farm dito sa La Trinidad. So, nung pumunta pala kami dito is hindi panahon ng strawberry. So, sa mga ganitong panahon, ang tinatanim nila dito is ibang produkto. Kadalasan is lettuce at iba pang mga gulay. So, kahit na hindi panahon ng strawberry is pinayagan pa rin kaming makapasok dun sa Strawberry Farm at makapag-ikot-ikot. So dito pala sa Strawberry Farm is makakabili rin kayo ng iba't ibang souvenirs at iba-iba pang produkto ng Benguet. Yan, merong mga strawberry ice cream, iba pang mga souvenir at iba pang mga produkto na gawa sa strawberry tulad ng strawberry jam. Vlogger ako eh. Ayun na guys, papasok na tayo guys sa si Dixon, si Georgie, Kanabeng. Baguio, ano tama? Strawberry Farm? Yak! Dito. Ito na po ang Sweet Charlie Road. Panoorin yung parkour nyo, bilis. Parkour. Hey! Parkour ma. Hey! Guys, at tinadaanan natin. Mukhang kantang pala yan. Ay! Hey! Sub ko sa vlog ko ma. Hey! Hey! Maputik po guys.
Pakita mo. San Lotus? Ayan na. Unang betos mo. Saluyot. Yan ba yung strawberry? Hey. Usap ka sa vlog. Palagbag. Yun o, lettuce. Tara na, forma nga eh. Hanggang doon lang oh. Sa may puno. Ba't tatagayin ba tayo dito? Guys, strawberry daw guys. Ayun nga, ayun o. Ayun o, sarap po. Ayun guys, strawberry guys. Parang ang tamis niya no. Parang ang tamis, tinan mo sobrang pula. Pabarlin mo dyan. Ayun pa, maliliit. Ayun ba? Hindi, parang ang tamis na nga ano no. Oo, parang tango na yun. Pulang-pula. Hindi pala ito puno ng strawberry, maliit lang. Oo, tingin ko agad. Ayun mo, yung binili niya natin sa may putik. Oo. Ayun natin yan. Hello? Angas oh. Meron tayong mga ayun o, abunga. Ayun o. Parang may kakaiba naman. Ayan guys. Ang tamis na. Ay, tara na guys. Guys, hindi mo na kayo guys. Diyan. Pwede kaya pwede sa likod. Ano? Kulay green pa yung iba. Ano to? Ano? Masang flower. Lanta. Sili pa. May gagamba pa.
Lah, kamatis. Lah, forma no. Ayan, broccoli. Broccoli ba yan? Ito selfie. Yan ang mga lotus. Mga ano dyan. Ay, lettuce pala. Sangyup sa lamay. Ino. Ino means yan guys. Now, look at this one. Natin yung mga talongges. Talongges. Harisas Farm. Buenas Garden. We pick, we buy. Yeah. 5 minutes ka muna. Sis Lettuce Farm. Yan. Sis Farm. Yan, lettuce lahat yan. Next location naman natin is isa sa pinaka-classic na pasyalan dito sa Baguio, which is yung right part. So dito sa right part, dito sa lower right part, andito yung parkingan. So para makapunta kayo mismo sa right part, is aakit kayo dito sa So pag doon ka nag-park, medyo mataas-taas na hagdanan. Ba't di na lang tayo dyan nag-park sa taas? walang parkingan dyan. Oh my God, di ko na kaya. Pansin ko lang dito sa right park is mas lalo itong gumanda compare dun sa last na punta ko dito mga 5 years ago. Mas lalo siyang naging maayos at maganda. Ganda po dito sa White Park. Una mong pick kapag bumaba yung gang. Una ang speed. Sergus. Logi.
Dito rin parang the mansion na summer vacation place ng presidente ng Pilipinas. Next stop namin is itong SM Baguio na may napakagandang view ng Baguio sa gabi. So, recommendation ko dito pumunta kayo dito ng paggabi na para makita nyo ng napakaganda yung city lights ng Baguio. Paligid natin. Okay na. Ito na pala ang last day namin sa Baguio at bago kami umuwi ay dumaan muna kami para kumain sa sikat na kainan dito na Good Taste. So dito sa Good Taste, mura lang, napakadaming serving at masarap kaya talagang dinarayo ang restaurant nito. Ang disadvantage lang, mahaba ang pila at napakahirap ng parking. Wish ka muna, wish. Wish mo na, wish. Anong wish mo ba? So yun na nga, uwian na guys. So iba pa rin talaga ang feeling ng pagpunta sa Baguio. Kaya karamihan ay tinatawag itong healing city. So pagpunta pa lang sobrang ganda na ng mga tanawin na makikita nyo at kahit pag-uwi. Kaya sa taon na to, worth it pa rin na magbakasyon ka sa Baguio City.